안녕하세요 여러분. This is Opa Waldo and welcome to Opa Waldo Korean class in Korea, no? So kahit nasa Korea ako guys, no, mararating pa din sa inyo diyan sa Pinas, mga kababayan natin at sa mga Koreans dahil po sa magandang connection dito, no? So, internet connection, high-speed connection, napakaganda po pag dito po sa South Korea. No, lahat po ng videos, hindi po siya laging pag na-upload po namin dito. So, share ko lang po yung kagandahan ng internet connection sa South Korea. So, okay? So, this time, again, magkakaroon na po naman tayo ulit ng reading test or reading samples or drill para po sa inyong paparating na EPS topic examinations. No, CBT. Medyo paos pa ang boses ko ngayon dahil po siguro sa lamig, no? So, sa lamig po ng panahon dito sa Socor. Okay? So, sana po wag po ninyong i-escape yung mga video na pinapanood nyo para yung details to details makukuha at ma-catch up nyo po yung mga sinasabi ko or yung mga tinuturo ko sa inyo, no, ng mga tips, kumbaga mga vocabularies, verbs, conjugations, and etc. Okay? So, here we go. So, this evening, we're going to discuss about ano po ba yung mga similar or opposite meanings, no? So, ito po, kadalasan sa examination, ng mga ganito, ay mahirap po talaga guys, no? Even me myself, kung kulang po tayo ng kaalaman or stock knowledge or vocabularies, talagang mahirapan po tayo dito. Sa akin, mas okay na yung paragraph mga paragraph 4, paragraph questions, yung mga ganyan. Kasi nga, andun lang sa paragraph yung sagot. But somehow, pag ganito na type, you have to find the meaning, no? Then, pati doon sa choices, mga ano din siya, mga related words or opposite, depende po sa hinahanap. Okay? So, for number 1, so, taong tano wa, kwangi inon gusul, muwashimika, no? Muwashimika, what? Taong, the following, tano is word, no? Tano, word, taong is following, and kwangi inon is, or kwangi related, no? Related, or things, no? So, gusul, no? What is the word related or to the following word, no? So, ano po yung pinakamalapit na meaning ng words sa ibaba nung ito naka-enclose, no? So, kailangan muna nating alamin kung ano po yung isa-isa doon, no? Dapat po pag ganyan guys, hindi lang isa yung alamin natin. Yung apat na nakalagay diyan, kailangan makuha natin yung meaning niyan. Kung meron kayong alam na kung tatlo, very good na po 'yon. Kung dalawa ang alam nyo, medium or okay na po 'yon, okay? So, medyo average na po 'yon. Pero kung isa lang, medyo mahirapan po kayo. Pwede na lang kung yung isa na nalalaman nyo is ano nyo talaga dyan sa choices. Okay? So, here simulan na natin. Tongyo is, what may mean with tongyo? Tongyo dol, no? Chang tongyo dol, for example, tongyo is colleagues. Mga katrabaho, colleagues, or katrabaho sa kumpanya, colleagues, no? Mga kasamahan sa trabaho. Kunmo is what? Work. So, kunmo is trabaho. So, medyo related na, no? Katrabaho, trabaho. Okay? Dalawa yung alam nyo, medyo palapit na tayo sa hinahanap natin na sagot, no? Then next is Wolgop. Wolgop, salary. Okay. Salary. So, ito yung pinakaasam-asam ng lahat. Bakit gusto magtrabaho sa South Korea? Because of the great or the huge wages na mayroon dito. Okay? So, and next is, ito din, maganda at dito, excited, no, na moment. So, it is very, very more, tawag nito, blissful, pag may mga ganyan. So, pag may mga ganito, wishik. No, wishik is a company dinner, no?
kumbaga, kung sakali, andito na kayo sa South Korea, yung boss nyo, so nag-invite sila sa lahat ng mga employees na magkakaroon ng pagtitipuan or get together, parang kain tayo sa labas, no? Treat ng boss, ganyan. So, ano po yan, consider as company dinner, no? Kung malaking company, so ano po talaga, so formal wisik, no? Formal wisik, no? Mayroong mga buffet, mayroong host, no? Mayroong mga event coordinator. So, pag malaking company, tulad sa amin, so during our wisik, no, sa company, is meron po kaming hina-hire na DJ, no? Korean DJ, tapos may mga events, mga ganap, tapos more on presentations, so ganyan po, then kainan talaga, no? Na wisik. Okay? So, lahat po yan is related to which of the following. Sa apat na choices, saan po yan nakukonect. Okay? So, kailangan nating makuha yung mga meaning. Number 1 choices is ilkwa. Ilkwa is daily routine. Daily routine or araw-araw nating ginagawa. No, for example of ilkwa is gumising ng umaga, magluto sa umaga, kumain sa tanghali, no? Mag-prepare ng pagkain, so mga daily na routine na ginagawa natin. Next choices is suop. So choices number 2, suop is class. Okay? So ito, daily routine. Inunahan muna natin number 1. Ilkwa, daily routine, medyo related ba? Siguro might be related siya, pero malayo pa din talagang sa sagot. No? Next is class. So, malayo. Yung class mo guys, EXO na talaga. Okay? So, EXO na din to. So, yung class, napakalayo po. Siguro kung may binanggit siya na semestral break or panghak, no? Panghak, that is vacation break or semestral break. No, yan po yung tawag. So, malamang, yun yung sagot. But somehow, wala pa tayong makikita dyan. Next, Myeongjol. No, Myeongjol or Myeongjol is what? Myeongjol is holidays. Holidays. Holidays in Korea, like for example, Chuseok holidays, no? Sulal holidays, summer holidays. Okay? Yung mga holidays na yan, so, wala po sa choices, no? Malamang holidays, meron namang holidays sa trabaho, pero not that close. So, meaning, yung sagot natin is number 4. Ano po ba yung number 4, no? Chikjang. Chikjang is what? Is a workplace. Okay? So, meaning, Chikjang will be our very, very close answer, no? Ito po yung sagot. Related siya po, medyo, ano po siya, is medyo mahirap po siya i-ano natin, no? Kasi nga, pagdating po sa mga ganitong type of exam, ang una pa lang nating napapansin, pag wala tayong alam dyan sa apat na ibinibigay, pati sa choices, sobrang hirap na. So, we have to skip for another questions na medyo easy sa atin. But somehow, kung alam nyo naman yan, huwag nyong palalampasin kasi nga sayang yung points. Okay? Sayang yung puntos, baka isang point lang at papasa na kayo or isang point lang ang kulang at pumasa na sana kayo. So, nasa huli po yung pagsisisi. Kaya habang matagal pang exam, keep on studying, keep on learning, and keep on watching my videos. At least mayroon po kayong other reference aside from your learning sa mga school nyo, sa mga group study nyo, or saan po kayo nagle-learn. Okay? So, yung sagot natin is Chikjang. Okay? So, hopefully, mayroon po kayong nakuhang aral sa number 1 or nakuhang tawag nito, knowledge for the question number 1. Number 2, okay? Proceed to number 2. 다음 단어의 배소한 말은 무엇입니까? 무엇입니까? No? So, our clue here is pisohan. No? Pisohan. No? Pisohan. Pisohan is what? It is similar or same meaning. No? Same or similar. Similar. No? Taong tanong, next word, no? Maron, no? Pisohan maron. Same words. So, what is the same words for the following word? Okay? Yung hinahanap dito is si kunda. Kun, no?
kun, no, kunda is to quit. Okay? To quit or to end, no? Ano na siya is something like for example, ayaw na niya ng trabaho niya, gusto niya umuwi ng Pilipinas, so they have to quit, no? Iba din yung to end na talagang tinapos mo yung kontrata. Itong to quit is somewhat resigned, very close related or close or relevant, very relevant word is resign or surrender, no? The very very close talaga is surrender, quit. Okay? So dito pa lang guys, mapapansin natin kung mayroon kayong alam, no, another term for to quit is peda, no? Peda. Okay. Peda is to quit or somewhat kung ano natin, no? So maano natin siya, malaman natin yung meaning ng kunda, no? Mas madali o kunta, mas madali sa atin na matukoy dito kung saan yung tamang sagot. Okay? So let's proceed to the choices. Number 1, it's Chultan Hada. Choice number 2, Chakdong Hada. Pugwan Hada. Kuhada. Okay? So, puro po siya guys, no? Kumbaga mayroon po siyang base lang po dito, no? Kasi itong binigay is a verb which is to quit. Okay? So, mga verb po yung choices natin, no? So, here we go. For the choices number 1, it is Chultan Hada. Chultan Hada, we will have to find the meaning of Chultan Hada. Chultan Hada is cut. Okay? Cut. To cut. Okay? So, iba din yung ginagamit nilang to cut na other term, no? To cut is, like for example, to cut ng papel or to cut a class, charoda, no? Charoda. Iba din yan, no? Chalayo. Okay? Charoda. So, iba din yung cut na charoda. Related to cutting a paper, cutting dress or clothes, no? Yung mga mananahi, nagka-cut. Chala, no? Chala. So, yun yung usually na maririnig mo pag dito na kayo sa South Korea, no? 포장지가 잘라요. 포장지가 잘라야. Okay. So, yan. Chultanhada, cut. So, next is Chakdonghada. Now, Chakdonghada is what? Chakdonghada is what? To operate or to perform, no? Usually, if for example, that establishment is now operated, no? For example, that store, no? So, the Kagi, no? Example lang, the Philippine store in Gimpo is now operated, no? For example lang, Gimpo is Kagi Gimpo is 지금 촬영해요, no? 촬영해요. So, operated, no? Nag-ooperate na po. So, to operate or perform, no? It can be also used for the performer artist, no? Yung mga magician, yung mga singers, dancers, no? They are performing, no? 작동하다, no? 작동하다, 준비를 작동해요. No, for example lang, 준비를 해요. Pair or perform or operate. Okay, next, pugwanhada. Pugwanhada is what? Pugwanhada is same meaning with chida. Chida, not chida for marami pong meaning ng chida. It can be to keep. It can be to play string instruments, okay? Like for example, guitar, the chida, guitar, no? Guitar, choyo. No, pugwanhada, chida or another meaning for chida is what? Chikida, no? Chikida. No, chikida, no, chikida. Chikita, no? Chikida is same meaning with pugwanhada, which is to keep. The meaning for this is keep, no? To keep. For example, you keep a promise. For example, 약속, no? 약속. 약속이 지켜요. 약속이
지킬 거예요. No, I keep that promise. I kept my promise. No, 제가 약속을 지켜요. 제가 약속을 지킬 거예요. Okay? I will keep that promise. Okay? Another, kuhada. Kuhada is what? Kuhada is, dalawa pang meaning niya, pwede po siyang pwede po siyang natin, no, to save or look for, no. Kuhada, kuhe, no, look for. So, hanapin yung 망치가 kuheyo. 망치가 kuheya. Kuhada, no. So kuhada and pugwan hada is relevant to each other, no? Related po talaga yung dalawang yan, no? So, meaning, itong dalawang to is already wrong answers. Okay? So, excellent choice na yan. So, another, to operate, to quit nga eh. So, yung hinanap dito is pisohan, no? Same meaning of this following word, no? Same meaning of this following word, kunta, to quit. So, the answer is number 1. No, number 1 is our answer, you know? Cut, quit. Exo, no? Exo na, no? So wala na, nag-resign na, no? Nag-surrender na sa trabaho. So wala na talaga. Umuwi ng Pilipinas na kasi ayaw na ng Korea. Sa laki ng sahod, aayawan na. Okay, just a joke. Okay, for number 3. Number 3 is taong tanue pandimal. Okay, dito na tayo sa pandimal. Pandimal is the opposite. So meaning, it is a kind of a negative word na hinahanap or tinatanong. Okay? So pandimal maron. Pandimal maron, muwashimnika. So what is the opposite word, no, mal word of the following or in the following or to the following word. So, dito sa ibaba, ito yung following word na tinasabi nila, we will have to find the opposite meaning of this one, no? So, ano po yan? Chalta. Okay? Chalta, no? So, that is chalta. Chalta. Okay? Chalta is what? Ano po yung meaning ng chalta? So, it is usually, guys, no? It is usually pag sinabi mong maiksi yung buhok, okay? Maiksi yung sukat, no? So it can be used or we can have to use this one, chalbayo, no? Chalbayo, chalbasoyo, chalbulkuyeyo, okay? That is the conjugation for the present, past tense, the progressive, no? Chalta is short. Adjective, no? Adjective, short. No, for example, that paper, no, 초총이, no, 초총이가 너무 짧아요, no, very short. That paper is very short, no. 내가 싫어, no, 안 사용해요. Okay, so short. So hanapin natin yung choices. Multa is what? Multa is far. Ano po ba yung opposite meaning ng far? It is kakapta. Koy. Kakapta. No? Meaning near. Far, near. Okay? Then next, manta. Manta is a lot or many. No? So many. So, kung sinabi mong konti lang, no? Chokom. Okay? 조금 있어요. 많아요. 조금 있어요. 적어요. Okay? 조금 있어요. So, 많아요. Okay? So, ano po siya? The opposite meaning of manta, no? 조금만. Okay? Only. Few. Or little only. Next is, number 3 choices is kilta. Kilta is what? Kilta is long. No? So, precisely, yung kilta natin, guys, is ginagamit pag mahaba yung buhok, mahaba yung daan, no? Use that on streets, or nilalakbay mo, mahaba yung, basta related po siya on more on
um, sa mga matutulis na mga bagay, ganyan. Okay? Or, uh, tawag nito, yung sa daan talaga guys, no, sa lansangan. The next is chokta. Chokta is what? Few. If we have many, we have opposite meaning, few. No? Chokta. No? Chokta. Few. So, very clear guys that our opposite word here is number 3. Number 3. Okay? So, dito guys, pag ganito siya, medyo ano lang siya, medyo hindi siya masyadong mahirap, no? Hindi siya masyadong nakakalito. Kasi nga, familiar po sa atin yung mga term na to. Multa, manta, kilta, no? Chokta, no? Very familiar. So, and also this one, chalta, no? Chalta is very familiar to short, no? So, sana po guys, meron po kayong natutunan sa ating Korean class, no? So, sana po sa lahat ng mga kaupa dyan, kaupa Waldo dyan, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Sa search na lang po, Opa Waldo in Korea, no? Okay guys? So, ganun po. Kasi every now and then, or every day, nagpo-post po ako ng mga videos, and hopefully, it will help a lot para po sa mga nag-aaral pa lang, or they're preparing for the examinations, no? So, pag hindi po ako nagbigay ng mga sample tests or sample for the exams, is more on I'm teaching or I'm preparing a video, a Korean grammar, no? Lahat po, more on grammar po tayo. More on basic 1 pa po tayo. Then next, after matapos natin yung basic 1 na libro, then we proceed to the textbook 2, no? The basic 2. Then after the basic 2, intermediate 1 na po tayo. Okay guys? So, same with that, hopefully, meron kayong natutunan sa very short na mga video na ginagawa ko. At least pa paano, you learn a lot naman, no? So, sana po. And don't forget to subscribe my channel and like, and share my page, no? Para po, mas marami pong makakita at marami pong matulungan natin ng mga kababayan na gustong pumunta dito sa South Korea. So, that's all for tonight and good night!